Hi guys! Welcome back to my channel! Alright, napakaganda po ng topic natin ngayon. Actually, hindi lang po maganda, ito na po yata ang pinaka-importanteng video na ginawa ko sa channel po na ito, no? Kasi marami po nagsasabi sa atin na long-term investor ako. Ngayon ang tanong po, anong ibig sabihin ng pagiging long-term investor? Kailangan po, pag sinabing long-term investor ka, nag-i-invest ka sa malalakas na stocks. Ang tanong, ano yung malalakas na stocks? Umpisahan na po natin. Alright. So, halos lahat po ng celebrity value investor po, no? Celebrity value investor, yung mga legendary na value investor na napapanood nyo sa YouTube, napapanood nyo sa TV, isa lang po ang sinasabi nila, may common sila isinisigaw, lahat po sila. Sino po ito, no? Sila Warren Buffett, sila Charlie Munger ng Berkshire Hathaway, legendary po ito, no? As what Damodaran, the dean of investing. Sino pa? Si Peter Lynch na ang daming librong ginawa po nito. At alam ko 30 or 40% ang return po nito for the 15 years po yata. Parang ganyan. Grabe po ang record nito. Ang lakas kumita nito. Sino pa? Si Joel Greenblatt, si Terry Smith, and many others. Isa lang po sinasabi nila, focus on high quality business. Sa high quality business ang sinasabi po nila, no? Alright. Ang sabi po nila, this is more important than chasing cheap stocks. Kesa nagpapakaburyong ka, no? Na maghanap ng cheap stocks, mas importante daw tinitingnan natin ang high quality business, no? Pero ang tanong, paano mo mini-measure ang high quality business? Ano ang metric na sinasabi ng mga legendary investor po na ito? Isa lang po ang madalas nilang sinasabi po, yung return on invested capital or ROIC. I-explain ko po kung bakit importante po ito later in this video po, no? Pero ibibigay ko po sa inyo yung formula po nito, no? Pero ito po yung talagang ine-emphasize po ng maraming celebrity value investor. Ito daw po ang isa sa pinaka-main na dapat titingnan po natin, no? So ano yung formula po niyan, Kuya John, no? It's just ROIC is just NOPAT, no? Divided by invested capital, where NOPAT is net operating profit after tax. Okay, no? So, ibibigay ko lang po yung formula po, no? NOPAT is net operating profit after tax. Okay. So, parang ganito po kasi yan, no? Yung operating profit, no? Is just your profit from your core operation, no? Ibig sabihin nun, yung sales mo, lahat ng benta mo, lahat ng revenues mo, ima-minus mo yung COGS, yung materials na ginamit mo, kung nagre-research ka, general admin, yung mga pinasweldo mo, no? Sa mga executive, mga ganyan. Halimbawa po, yung mga rent po ninyo, no? And other expenses na may kinalaman sa yung operation, yan po ang operating profit. O sales minus yung mga ginastos mo sa operation mo para makapag-operate ka. Yun operating profit. Iba po ito sa net profit. Ang net profit po kasi, may ibabawas ka pa na ibang gastos. Ano yung ibang gastos na hindi kasama dyan? Yung tax. Ibabawas mo pa yung tax. Ano pa? Interest expense. Yung ibinayad mo sa interest ng mga inutang mo. Ano pa? Idadagdag mo yung yung non-operating income. Ibig sabihin, may mga income ka kasi na walang kinalaman po, no, sa core business mo. Halimbawa, manufacturing ka, ang core business mo mag-manufacture ka, pero it just so happen na meron ka bang ibang asset na kumita po siya na walang kinalaman sa manufacturing mo. Ayun, kasama po sa net profit po yun. So net profit, lahat kinonsider mo na po. Pero pag sinabing operating profit, yung operation mo lang, yung core business mo lang ang pinag-uusapan po, no? And then wag mo munang ilalagay yung tax and interest expense. Yun po ang operating profit. Pag sinabi naman po NOPAT, no? NOPAT, di ko alam kung ito yung tamang pronunciation po nito, no? So it's just the same as operating profit, ima-minus mo lang po yung tax, no? Okay. Okay lang po kung hindi mo masyado nasusundan to, kung nag-nosebleed ka na, no? Later on, padadaliin po natin ito, no? So ito lang naman po yung shortcut po nito, no? Alright. So bakit NOPAT ang tinitingnan po natin, no? Kasi nagfo-focus lang po tayo sa core business. So core business po natin. Yun po talaga ang mahalagang tinitingnan po natin. Kasi yung ibang bagay, ano lang po yan, anik-anik lang yan. Huwag mo nating tingnan po yan, no? Ayan. So, i-exclude natin yung financing, no? Yung hinuhulog natin sa utang, interest. So, wag muna yung mga hindi walang kinalaman sa operation natin, wag mo muna isama. Operating focus lang po talaga tayo. Kaya NOPAT ang tinitingnan natin. And then of course, no, yung tax kasi is a real expense. Kaya
talagang kino-consider po natin yon, no? Okay, so tapos na tayo sa numerator, punta na tayo sa denominator. Invested capital, ano yung invested capital na yan, no? Invested capital is just equity, yung equity plus short-term and long-term debt. Okay, wag kang ma-overwhelm, no? Isisimplify ko po ito, no? Ayun, equity po is the invested capital attributed to us na shareholder. Yun po ang invested capital na galing sa atin, attributed sa atin na shareholder. Maliwanag po, no? And then yung long-term and short-term debt, yun naman yung invested capital na attributed sa debt, sa utang. Kasi po guys, no, yung lahat ng asset na ginagamit ng company po natin, no, para makapag-operate siya at makapag-generate siya ng products niya at kumita po siya, no? Lahat ng asset po na yon galing po either sa ating mga may-ari ng company, shareholder, or galing po sa inutang po ng company. Dalawa lang po yung source po na yun. Kaya pinagsasama natin yun. Yun ang na-invest na capital, no? O bibigyan ko kayo ng example lang po. Halimbawa po magtatayo tayo ng negosyo, magtatayo tayo ng factory. Kaya lang yung factory na itatayo natin, 10 million ang cost ng factory, no? Halimbawa lang po, no, 7 million lang ang pera natin. 7 million lang ang pera natin na ipapasok natin sa company. Pag pinasok natin sa company yung 7 million, no, tayong mga investor, no, yun ang magiging part po ng equity po yan. Yung 7 million equity po yan, no? And then, so kulang ba tayo ng 3 million? Utangin natin sa bangko. Yun ang long-term and short-term debt na tinatawag po, no? Uutang tayo ng 3 million sa bangko, na kompleto na natin yung 10 million. Ayun na yung invested capital. Pinagsama na yung equity nating mga shareholder tsaka yung inutang sa bangko, yung mga pinag-uutang-utang po na yan, no? So pwede na po tayo magtayo ng factory, o maliwanag po. Yun, ganun po. Kaya ganyan po ang denominator po niyan, invested capital. Yung kinita mo from operation plus yung capital na ginagamit ng business. Ayun po ang ROIC. Sana maliwanag po, no? Anyways, okay lang po yan. Kung medyo magulo, ulitin mo na lang yung video na to, tapos wag mong i-skip yung ads. Joke lang. Alright, so why is high ROIC important? Bakit important po ang mataas ang ROIC? Explain ko po sa inyo, no? This is the theoretical limit on how fast we can compound. Ito po kasi yung theoretical limit para kung gaano tayo kabilis lumago yung negosyo natin. Again, no, theoretical po, no? Okay. Kasi po, kung mas mataas yung theoretical limit mo, ibig sabihin, no, mas malaki yung chance mo na mag-compound, no? Kung mababa yung theoretical limit mo, hindi ka mag-go beyond that, eh. Sinabi na po ni Charlie Munger po yan. Pag ang ROIC mo 6%, napaka-imposible na mag-compound ka na bigger than 6%. Hindi daw po mangyayari yan. Kung 6% lang daw po ang ROIC mo, hanggang 6% lang ang pinakamataas na compounding rate ng business na may investan mo. Yun ang sabi po ni Charlie Munger, no? Kaya napaka-importante po na mataas ang ROIC po natin. So bibigyan ko po kayo ng example, dalawang example po, no? Company A, ang invested capital niya 10 million, pero kumikita siya, profits niya, yung NOPAT niya, no, is 1 million. So ang ROIC niya, i-divide mo to 10%. Okay, 10%. Si Company B, same po ang invested capital, 10 million, pero kaya niya mag-generate ng profit na 2 million. So, ang ROIC niya is 20%. So, ito po yung pinaka-importante po niya, no? 20%. So, ibig pong sabihin po dito, mas malakas na business si Company B. Kasi, for the same invested capital, kaya niya mag-generate ng mas malaking profits. Bakit? Importante po yan, no? Kasi po si Company A, mag-aantay ka ng 10 taon bago ka makaipon ng pampatayo mo ng another factory. Okay? You need to wait 10 years baka makapag-build ng second factory mo. Ganon. Pero po si Company B, 5 taon lang makakaipon na siya ng another 10 million para mag-build na naman ng another factory. Kasi sa taas ang ROIC niya, no? Nakukuha niyo po, na-appreciate niyo po ba? So kung ipa-plot po natin ito, no? Sorry, nagbaliktad po ito. Si B po yung nasa taas dapat, si A yung nasa baba. So, ibig po sabihin, si Company B, mabilis po siyang lumago. In 40 years, theoretically, in 40 years, si Company B, meron ka ng 256 factory. Si Company A naman, in 40 years, 16 factory lang. Kaya ang laki po ng gap. Malaki ang gap pag mas mataas ang ROIC.
ROIC kasi theoretically mas malakas ka mag-grow. Yun po ang ibig pong sabihin nito. So investing po in a company with high ROIC is like betting on a very strong horse. Para kang nagbe-bet talaga sa kabayo na sobrang lakas, sobrang athletic. Parang ganun po. Yung kabayo mo hindi lang pa malakas talaga, pamatagalan, tapos mabilis talagang umano. Mabilis siyang talagang tumakbo. Alright, so habang tumatagal ang takbuhan, lalong iniiwan ang kalaban. Yun ang ibig sabihin. Kasi mabilis kang tumakbo tapos hindi ka napapagod. Iwan talaga. Iwan sa kangkungan. Lahat ng kasabay mo, wala. Talo po lahat yan, no? So ang analogy po nito parang the tortoise and the hare, no? Yung hare matulin tumakbo, yung tortoise napakakupad, ganun po, no? So kahit daw kasi nakabili ka ng mura na stock, kung pagong naman na nabili mo, kung pagong mabagal umusad, hindi rin po daw po maganda in the long run. Kahit si Charlie Munger na po nagsabi po nito, in the long run, hindi pa rin daw ganun kaganda ang result mo kung 40 years ang antayin mo. Kung mababa ang ROIC, kahit nabili mo raw ng murang-mura, ganun din daw po, no? Pero daw po, kung ang stock na nabili mo, kahit napamahal ka raw ng konti, napamahal ka ng bili, kung malakas naman na business po yan, hahabol po yan katagalan in the long term. Kaya po ang pinag-uusapan po natin dito, long-term investor ka ba? Kasi in the long term, panalo po ang malakas na kabayo. Kahit na dihado ka, kahit na una-unang tumakbo lahat ng kalaban mo, kahit na nauna na sila nandun, nag-umpisa sila sa kalahati ng takbuhan, mahahabol at mauunahan mo pa yan kasi malakas ang kabayo mo. Yun, kaya po tinatawag natin sa long-term investing, importante po na mataas ang ROIC, no? Kaya po itong mga value investor po, mga celebrity value investor ito po ang sinisigaw po nilang lahat. Buy strong and high quality business, no? Cheap na average stock daw po, ito po yung lumang style ni Warren Buffett noong 1950s, 1960s. Inferior daw po ito. Yumaman si Warren Buffett talaga nung nagsama na sila ni Charlie Munger at senior sa kanya ni Charlie Munger na mag-focus ka lang sa great business. Kahit na hindi mo mura natira yan, kahit na fairly price mo natira yan or a little bit expensive, panalo ka pa rin dyan. Panalo ka pa rin. Yun ang itinuro ni Charlie Munger kay Warren Buffett. Kaya po talaga yung partnership nilang dalawa, nag-click po talaga. Yumaman po talaga sobra ang Berkshire Hathaway, no? So always buy fairly valued strong stock, no? Mas better po yan kaysa sa cheap stock, no? So translation lang po, kahit na ang PE ratio medyo mataas na ng konti, malapit-lapit ka na sa 20, kung malakas naman mag-grow yan, mas fight po yan, mas fight tayo dyan. Kesa daw mag-invest ka sa stock, ang baba ng PE ratio, halimbawa PE ratio niya 4, stagnant naman, walang nangyayari, hindi lumalago, hindi nag-grow. Mas talo po tayo dyan, no? Okay, so yun lang po. Pero hindi pa po tayo tapos. Nagpapasakali pa lang ako. Introduction pa lang ito, no? Again, no? Papasok po tayo. Yung analogy ko po kanina, theoretical po yun. Theoretical, no? Okay, so ito po kasi talaga po yun, no? Pipili ka ng malakas na kabayo. Mabilis tumakbo yung kuneho. Yes, mabilis tumakbo yung kuneho. Ngayon, ang tanong, yung kuneho mo ba o yung kabayo mo malakas, tumatakbo ba? Kasi doon sa story, doon sa parable, yung kuneho kasi natulog. Sa stock po, ganun din. Pwede malakas yung kabayo mo, pwede malakas yung kuneho, mabilis tumakbo. Kaya lang minsan natutulog. Yun ang problema, no? Bibigyan ko po kayo ng example. Example lang naman po, no? O, halimbawa po, merong kang company na luxury brand car. Luxury na car siya, no? Okay, no? O, halimbawa lang, theoretical lang ito. Hindi to accurate o hindi ko inaral si Ferrari. Theoretical lang po ito. Halimbawa, si Ferrari ang pag-usapan natin. Let's say si Ferrari may isang factory. And sa isang taon, nagpo-produce siya ng 300 cars. O, nakukuha po ninyo. At malaki. Malaki yung ROIC niya kasi ang mahal-mahal ng Ferrari. Ang laki-laki ng tubo niyan. And then mas maliit yung capital nila, kumpara sa mga Toyota, mas maliit yung capital niyan, mas malaki yung kinikita niya, mas malaki ang tubo po niyan, no? So superior po talaga ang Ferrari, no? Again, no, theory po ito, no? Hindi exact na tungkol sa Ferrari po ito, no? Okay, mataas ang ROIC ni Ferrari. Okay. Pero guys, hindi po pwedeng mag-build ng second factory si Ferrari.
para mag-produce ng 600 cars each year. From 300 gagawin nila 600. Hindi po pwede. Bakit hindi po pwede? Kasi pag nag-produce sila ng mas maraming car, masisira po ang business model po nila. Kasi ang business model po ng luxury car, elite status. Kaya kailangan po ang supply ko konti. So hindi na po sila pwedeng mag-grow po talaga in that way, no? Alright. So another example na naman po. O GMA po, isa sa paborito ko pong stock, no? Super taas po ng ROIC ng GMA, lalo-lalo na po noong 2021, ang taas po talaga ng ROIC ng GMA. Kahit naman po in the past, mataas pong ROIC niyan, pero especially noong 2021, ang taas po ng ROIC niyan. Pero guys, hindi na po pwede mag-create ng marami pang channel ang GMA. Hindi na po sila pwede mag-create ng marami pa pong radio station. Hindi na po. Kasi na-reach na po nila yung addressable market. Kasi guys, no, nasa kanila na lahat. Sila na may-ari ng lahat ng TV. Sila na may-ari ng buong market ng TV tsaka ng radio. Hindi po ba? Wala na ABS-CBN eh. And then yung ibang player, wala na yun. Masyadong maliit na po yun. So na-reach na po nila yung buong addressable market. Hindi na talaga sila pwedeng mag-grow, no, ng channel at ng radio station. Parang pong ganon, no? And also, no, medyo slow din sila sa pag-venture sa ibang business. So parang ganun po. And then yung ads po sa TV and radio nag-shrink din po. So although malakas na kabayo po ito, malakas po siya, pero hindi siya talaga makatakbo ng maayos. No? Malakas siya pero hindi siya makatakbo. No? Parang may pilay siya. So they are not growing. No? Their revenue and income are not growing. No? So it depends po talaga sa maraming factor. Marami po talagang factor po niyan. Ang ibig ko lang pong sabihin, in simple terms, i-simplify na po natin. Maghanap ka ng malakas na kabayo na talagang tumatakbo. Ibig pong sabihin, malakas yung kabayo mo, pero talagang nagagamit niya, effective siya, nagagamit niya talaga yung pagkamalakas niya. Nakakatakbo siya talaga ng malaya, no? Ayun, mataas ang ROIC and also tumataas ang revenue at income po niya. Yun ang hinahanap po natin kapag tayo po ay sinabi po natin long-term investor. Para hindi po masyadong theory, magbigay po tayo ng example si GSMI. Ang return on invested capital po niya is 38%. Legendary po yan. Pag nagtingin-tingin ka ng mga ROIC po, nasa 10% lang po karamihan ng company. 10 to 15%. Si GSMI po, 38% po dito. No? Sa Morningstar ko po nakita po ito. No? Ayan. Tumatakbo po siya. Kita niyo naman po yung revenues niya. Umaangat. Nagagamit niya po talaga. Ang pagiging malakas po niya. Pati ang net income niya. Ganon din po. Lumalaki din po. So, very, very effective po si GSMI. Kaya nga po ngayon po, medyo pinag-aaralan po nating mabuti si GSMI at parang bala ko po magdagdag pa rin po dito kasi mukhang malakas na kabayo po. Yun lang naman po ang lesson po natin ngayon. Sana po natuto kayo, sana natuwa po kayo. Again po, general education lang po ito. Wala pong bibigyan na specific financial advice po sa inyo. Wala po kung ine-endorse na bilhin ninyo o ibenta po ninyo. Bahala kayo sa life ninyo. Mag-research po muna kayo bago kayo gumawa ng any investing decision. Amateur investor lang po si Kuya John. Alright. Ayun lang po. Salamat lagi sa support niyo. Please like, subscribe, share, and the notification bell at mag-comment lang po kayo. Ano masasabi po ninyo? Natuwa ba kayo? Alright. Salamat po. God bless po. Happy investing. Bye-bye.